Mga tol, magawa muna ako ng apoy. Kailangan ko munang mag saing mga tol. Grabe, nagugutom na ako. Kailangan ko muna magpahinga dito mga tol. Dahil pagod na rin ako sa kakalakbay. May dala ako ditong talong, ihawin ko muna para may ulam ako. Hindi naman siguro ako makikita dito mga tol. Dito ako sa ilalim ng punong kahoy. Ito sa may bandang dito. Puno ang kahoy dito. Habang nagpapahinga ako, gagawa muna ako ng apoy mga tol para makapag sugba ako ng kaihaw ako ng dala kong talong ang ulam ko. Sabi kailangan ko munang dahil may mga dahon na kasi makalason kasi yung mga ganitong dahon. Ito kasi yung ginagamit ko para makabilis ako makaapoy. Lagyan ko ngayon pag pag mag-uling na, lagyan ko saka ko nalagyan ng talong. Kapag may paparating na mga kalaban o mga bandido, halata naman ako mga tol dahil iinit itong agimat kong dala. Yun, yung bigay ni tatang sa akin mga tol na agimat. Pagka may kalaban na paparating o panganib, parang nakakapaso ito sa katawan. Kapag init na normal, okay lang yun. Kapag malakas yung init na hindi pa karaniwang na init na parang nakakapaso na, ibig sabihin nun ay may panganib na paparating. Tapos itong grapa ko nilagay ko dito sa may balakang ko, dito sa may katawan ko. Kapag lumabas yung lana, mabasa yung bandang tagiliran ko, ibig sabihin may mga commander na paparating. Kaya maka-alerto kaagad ako mga tol. Kailangan ko muna magpahinga. Grabe, sobrang pagod na yung katawan ko. Wala akong saktong tulog. So, pakishare ng video ko mga tol. Para ulitin ko lang, pakishare lang aking video. Para malaman ng mga kasama ko yung kaganapan na nandito na ako sa kagubatan. Tapos may narinig akong babae na sumisigaw. So, patuloy ko pa rin hinahanap. So, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakita. Malapit ng gumabi mga tol. Alas 5:30 na siguro ngayon ng hapon. Maya maya ay didilim na itong paligid. So, dito na lang muna ako magpapahinga.
pagkatapos nito ay magsaing ako ng kanin. Grabe, sobrang uhaw ko talaga. So buti na yung mga nadaanan ako kagabi na sapa, nakakuha ko ng tubig. Masarap sanang kumain ng tinapay, kaso wala akong pambiling tinapay. May dala akong bigas. Sakto talaga ito sa akin, mga 2 linggo. 2 kilo lang yung bigas na dala ko dito sa bag ko. Tapos talong, saka gusto ko sanang bumili ng sardinas kaso wala akong pambiling sardinas. At tinapay. Ito na lang yung bigas, yung ano ko. So at least nakadala ako ng bigas na 2 kilo. Tulad ngayon, tapos ito magsaing ako. Titingnan ko uli mamaya kapag hanap ako ng signal, mga tol. Aakyat ako sa mga punong kahoy mamaya, maghanap ako ng signal. Maghanap ako ng tuktok na bundok na para makapag signal ako. Titingnan ko yung video ng mga kasama ko mamaya para locate ko yung ano nila, yung area nila, kung saan sila banda. Mga ilang oras na rin ako nag-iikot-ikot dito sa kagubatang ito, hindi ko pa rin sila nakikita dito, lalong lalo na si Julio, si Brad Julio, dahil mag-isa lang din si Brad Julio at si Bayo Raymart. Dahil sa ngayon si Raymart ay naghiwalay sila ni Julio. Titingnan ko muli yung video nila mamaya para malaman ko kung saan sila location nagkahiwalay. Pupuntahan ko kaagad, mga tol. So hindi kasi malukit kaagad yung area nila dahil halos pare-pareho lang yung area dito sa kabundukan. Nagugutom na talaga ako, mga tol. Magsasaing pa ako. Ang problema ko lang, baka uulan ito. Sana hindi uulan, mga tol, para makapagsaing ako. Okay sana kung may tinapay ako, kapag nagutom ako, makakain sana ako ng tinapay. Kasi kung bigas, magsasaing ka pa, abutan ka pa ng ilang minuto. Kapag umuulan, hindi ka kasaing talaga. Sana hindi uulan. So, bago ko isaing yung kanin, mga tol, mag-observe muna ako sa weather ngayon, parang uulan. Sayang naman na mabasa yung pagsaingan ko. Okay lang sana kung may mga dahon ng saging dito. May nadaanan ako mga puno ng saging kanina, pero doon yun, malayo na yun. Hindi ko kasi napag-isipan na magsaing kaagad doon dahil may mga bandido na nadaanan ko kanina doon. Dito nakahanap ko ng lugar na pwede mapagtaguan. Grabe, sobrang uhaw ko talaga. Pinagtataka ko kanina, mga tol, yung sigaw ng babae na narinig ko 2 beses. Parang malapit nga lang. Siguro yung ano ba, yung boses ba, yung echo ng dito sa kabundukan ba.
hindi magtatagal, mahanap ko rin yun. Kailangan ko lang munang magpahinga, mag-focus, pag-isipang mabuti ang bawat hakbang ko mga tol. Total may dagdag lakas na naman ako mga tol kapag may mga panganib ay agad ko namang maramdaman kung may paparating na panganib dahil sa bagong agimat na ibinigay ni tatang sa akin. Tungkol naman dun sa pamangkin ko mga tol, kasi may mga nag-comment kasi sa akin tungkol doon sa pamangkin ko. Gusto sanang sumama ng pamangkin ko dito, pero pinag-alala ko sa pamangkin ko mga tol, okay sana yon dahil malaki din yung katawan ng pamangkin ko, tapos malakas din yon. Gusto ko sanang isama nung pinilit niya ako ba na sasama raw siya. So pinag-alala ko lang sa pamangkin ko, hindi nakakatiis yun kapag nagugutom yun, hindi nakakatiis yun. Baga gutumin yun dito sa bundok, tapos wala kaming makain, wala kaming dala. Baga biglang uuwi yun. O, sayang naman yung pamasahin namin dito sa papunta dito sa bundok. Tapos uuwi kami kaagad. Sayang. Tapos yun, hindi talaga nakakatiis yung pamangkin ko kapag nagugutom yun, maghahanap talaga ng pagkain yun, uuwi talaga yan. Yan ang pinag-alala ko, dahil yung pamangkin ko ay talagang alaga talaga yun ng kapatid kong babae. Kahit malaki na yun, kahit binata na, parang binibibi pa rin ng kapatid kong babae. Pag kumakain, ano pa, tinitimplahan pa ng gatas ng kapatid kong babae. Inaasikaso pa kahit malaki na. Kasi ano kasi yun, bunsong kapatid kasi yun. May dalawa lang kasi yung anak ng kapatid kong babae. Yung panganay, babae din. Tapos yung bunso ay lalaki. So, binata pa yung ano ko. Binata pa yung pamangkin ko. Wala pang syuta yun. Hindi pa nagkaroon yun. Kahit kailan hindi pa nagkaroon ng syuta yun. So, katrabaho yun sa ano, siya yun, ano siya doon, checker siya doon. Dati siyang ano, ang tawag nun, taga-promote ng product. Gusto niyang sumama sa akin mag-explore. Hindi ko na lang pinayagan. Pero isama ko sana, pero bigla kong naisip na hindi pala yun nakakatiis kapag nagugutom, lalong-lalo na kapag umuulan, kapag gabi. Maraming lamok dito sa ano, maraming mga lamok dito sa kagubatan. Iwan ko lang kung tatagal yun ng 4 na oras dito sa bundok. Talagang uuwi talaga yan. Kasi bata pa kasi yun. Mga 21, 22 yung edad ng pamangkin ko. Kailangan ko muna magkuha ng kahoy para sabitan ko sa, para may sabitan ko sa kaldero. Magsaing ako mga tol.
Dito ko ilagay yung kaldero. Isasabit ko dito. Kailangan ko munang magkuha ng mga dagdag panggatong mga tol. Magsasaing ako, magutom na talaga ako mga tol.